Sige, narito ang isang mas pinahusay at nakakaantig na bersyon ng kuwento na inilipat ang tagpuan sa Pilipinas habang pinapanatili ang buong diwa at haba ng orihinal na salaysay. Isang hindi kapani-paniwalang pangyayari ang naganap. Si Faisal Al-Mahdi, ang hindi mapapantayang hari ng industriya ng sasakyan sa buong mundo, ang pinakamalaking car financier sa gitnang silangan na may ari-ariang nagkakahalaga ng 63 trilyong dolyar ay naharap sa nag-iisang problemang hindi kayang lutasin ng kanyang kayamanan. Ang lalaking ito na nagmamay-ari ng pinakamagarang koleksyon ng mga supercar sa daigdig ay unang beses na nakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan nang ang kanyang 7 taong gulang na apo si Amira ay masuring may pambihirang sakit sa immune system at sinabing taning na ang buhay. Sumuko na ang mga pinakamahuhusay na ospital sa mundo. Subalit, sa puso ni Amira, mayroon siyang sariling pag-asa. Magagaling ang mga bayani sa Pilipinas. Gagaling ako doon. Si Faisal, isang taong naniniwala lamang sa numero at teknolohiya para matupad ang huling hiling ng bata, ay nagpasiyang tumungo sa Pilipinas sa kabila ng pagtutol ng kanyang pamilya. Ngunit sa St. Luke's Medical Center, hindi mga makabagong kagamitang medikal ang naghihintay sa kanya. Ang nakita ko ay higit pa sa simpleng medisina. Ang lalaking ito, na buong buhay na pinigilan ang kanyang emosyon, ay sa unang pagkakataon sa loob ng 43 taon, lumuha sa pasilyo ng isang ospital sa Maynila. Ang mga nakagugulat na salitang binitawan ni Faisal sa komunidad ng medisina sa gitnang silangan pagbalik niya sa Qatar ay nagpatahimik sa mga doktor. Ang milagrosong sandali ng batang sinabing 6 na buwan na lang ang itatagal at ang kakaibang paraan ng paggamot ng medical team sa Pilipinas ay nag-iwan ng isang malaking tanong sa mundo ng medisina. Halina't ating tuklasin. Ako si Faisal Al-Mahdi. Ako ang chairman ng pinakamalaking car financing company sa Qatar, isang kolektor ng mga supercar. Tinagurian akong hari ng mga sasakyan sa gitnang silangan. Sa aking buhay, numero, teknolohiya, at ang ugong ng makina lamang ang may kabuluhan. Ang bansang Pilipinas, bagamat ilang beses ko nang napuntahan, ay itinuring ko lamang na isang maliit na islang bansa sa Asya. Nabalitaan kong nagsisimula na rin silang gumawa ng mga sasakyan, ngunit para sa akin, wala itong halaga para idagdag sa aking koleksyon. Ngunit kung minsan, ang pinakamalaking pagbabago sa buhay ay nagsisimula sa pinakamaliit na bagay. Hindi ko akalain na ang isang maliit na teddy bear na paborito ng apo kong si Amira ang magiging dahilan ng pagbabago sa takbo ng aking buhay. Sa gitna ng disyerto, sa aking pribadong showroom na puno ng mga pinakamahuhusay na supercar sa mundo, pinikit ko ang aking mga mata, gaya ng dati habang pinakikinggan ang dagundong ng 12 silindro ng makina. Para sa akin, ang ugong ng makina ay parang isang simponiya. Ngunit sa sandaling iyon, narinig ko ang pamilyar, ngunit malamig na tinig ng aking asawang si Mariam. Habang naaantig ka sa ingay ng mga sasakyan mo, ang apo mo ay nag-aagaw buhay. Pagmulat ko ng mata, nakita ko ang mukha ni Mariam sa ilalim ng kanyang eleganteng hijab, matigas gaya ng dati. Bagamat nasa ika-60 taon na, nananatili ang kanyang marangal na kagandahan, ngunit nitong mga huli, lalong lumamig ang kanyang mga mata. Mariam, ginagawa natin ang lahat ng ating makakaya. Ginagawa ang lahat? Nang sumuko ang mga ospital sa Europa, ang tanging ginawa mo ay magbuhos ng mas maraming pera. Bumigat ang aking puso. Ang aming apo, si Amira, na 7 taong gulang, ay 1 taon nang nakaratay dahil sa isang pambihirang sakit sa immune system. Nilapitan na namin ang mga pinakamahuhusay na ospital sa mundo, ngunit iisa lang ang sinasabi ng mga doktor. Wala nang ibang paraan ng paggamot. Kagabi, nagsaliksik ako tungkol sa St. Luke's Medical Center sa Pilipinas. Mayroon silang bagong paraan ng paggamot. Nanliit ang mga mata ni Mariam. Pilipinas? Hindi ba't doong gawa ang laruang teddy bear ni Amira? Pakiusap, pakinggan mo naman ako sa pagkakataong ito. Ang huling pag-asa ni Amira ay nasa pagpapagamot sa ospital sa Switzerland. Laging ganito, nagtatapos ang aming pagtatalo. Si Mariam ay may tiwala lamang sa tradisyonal na medisina ng Europa. Sa totoo lang, may pag-aalinlangan din ako sa medisina ng Pilipinas, ngunit halos wala na kaming ibang pagpipilian. Mabigat ang aking mga paa habang naglalakad patungo sa silid ng ospital. Ang aming kaisa-isang anak na babae, si Leila,
ay naghihintay sa labas ng pinto. Bakas sa kanyang mukha ang pagod, ngunit sa kanyang mga mata, naroon pa rin ang determinasyong lumaban para kay Amira. Papa, binanggit na naman ni Mama ang tungkol sa Switzerland. Hindi po ba? Tumango ako. Bumuntong hininga si Leila. Laging ipinipilit ni Mama ang mga tradisyonal na bagay. Papa, naniniwala ako sa desisyon ninyo. Ano man ang piliin ninyo para kay Amira, susuportahan ko kayo. Ang mainit na salita ni Leila ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa aking puso. Matagal na rin mula nang makatanggap ako ng ganitong tiwala mula sa aking anak. Talaga bang iniisip mo iyan? Matatag na tumango si Leila. Opo, Papa. Lagi kayong gumagawa ng tamang desisyon, maging sa negosyo. Alam kong ganoon din ngayon. Para kay Amira, gagawin ninyo ang lahat. Ang kanyang tiwala ay lalong nagpabigat sa aking mga balikat. Hindi tulad ni Mariam, lubos ang tiwala sa akin ni Leila. Ipinagkatiwala niya sa akin ang desisyon para sa pagpapagamot ni Amira. Kailangan kong suklian ang tiwalang ito. Pagbukas ko ng pinto ng silid, nakahiga si Amira sa kama, maputla ang balat, mahina ang mga mata, ngunit hawak niya ang isang maliit na teddy bear. Iyon ang regalong dinala ng isa sa aming mga empleyadong Pilipino. Mula sa isang business trip, lumapit ako sa gilid ng kama at lumuhod. Kumusta ang araw mo, prinsesa ko? Ngumiti ng bahagya si Amira. Lolo, tingnan mo po ito. Galing po siya sa Pilipinas. Ang sabi, kapag pumunta ako sa Pilipinas, gagaling daw po ako. Ililigtas daw po ako ng mga bayani doon. Sa isang iglap, kumirot ang aking puso. Sa dalisay na paniniwala ng isang bata, tila may narinig akong isang nakatagong mensahe. Nang makita ko ang matagal nang nawawalang ngiti sa mukha ni Amira, uminit ang gilid ng aking mga mata. Para sa akin, na buong buhay na naging malamig at prangka, ang ganitong damdamin ay bago. Sa sandaling iyon, may nabuong desisyon sa aking puso. Marahil, nasa paniniwala ng bata ang kasagutan. Kinabukasan, gumawa ako ng desisyon. Ito ay matapos ang isang video call kasama ang medical team ng St. Luke's Medical Center. Ang mahinahon na paliwanag at boses na puno ng kumpiyansa ni Dr. Jose Reyes ang nagbigay liwanag sa aking pag-asa. Bagamat pambihira ang sakit ni Amira, mayroon daw bagong immunotherapy sa Pilipinas at may mga katulad na kaso na nagpakita ng paggaling. Tinawag ko si Mariam sa aking opisina. Gaya ng inaasahan, mariin siyang tumutol. Pilipinas? Talaga bang pupunta ka doon? Nakipag-usap na tayo sa mga pinakamahuhusay na medical team sa Geneva at London. Sa tingin mo ba, mas magaling ang isang ospital sa Asia kaysa sa kanila? At saka, ang Pilipinas ay isa lamang maliit na bansa sa Timog Silangang Asya, hindi ba? Ito ay isang rasyonal na decision, Mariam. Ang paggamot kay Amira ay kailangang maging iba. Sa mga dati, sinubukan na natin lahat sa Europa. Umiling si Mariam. Buong buhay mong ginamit ang numero at makina para magpasya. Pati ba naman sa paggamot ng isang bata, ganyan ka pa rin? Ito ay isang emosyonal na desisyon dahil lamang sa isang laruan ng apo natin. Masakit ang mga salitang iyon. Marahil ay totoo. Ang isang taong tulad kong laging kalmado ay maaaring nalilito ang rasyonal na pag-iisip dahil sa isang laruan ng aking apo. Ngunit ang sigla sa mukha ni Amira habang yakap niya ang laruang iyon ay hindi peke. Kahit paggawa sa Pilipinas ang laruan o ano paman, kung mabubuhay si Amira, sapat na iyon. Natahimik si Mariam sandali. Sa kanyang mga mata, mayroong pinaghalong galit at takot. Anong ibig mong sabihin? Sasama ako. Hindi ko hahayaang dalhin mong mag-isa ang apo natin sa Asya. Isang hindi inaasahang reaksyon, ngunit gumaan ang aking pakiramdam. Kung kasama si Mariam, mas makabubuti rin para kay Amira. Ngunit ang malamig na tingin ni Mariam ay naroon pa rin. Tiyak na susubukin niya ang aking desisyon sa bawat hakbang ng aming paglalakbay. Mabilis ang mga paghahanda. Nagpasya ring sumama ang aming personal medical advisor, si Dr. Klaus Richter, isang Aleman. May pagkamayabang at may Eurocentric na pananaw. Nagpahayag siya ng malaking pag-aalinlangan sa pagpunta sa Pilipinas. Chairman Al-Mahdi, sa aking profesional na opinyon, mapanganib ang paglalakbay na ito. Ang sistema ng medisina sa Asya ay hindi pa ganap na maunlad at masyadong sentimental, lalo na ang sa Pilipinas, hindi mapagkakatiwalaan. May tendensiya silang ilagay ang emosyon ng pasyente
sa sentro ng paggamot, ngunit wala itong siyentipikong basehan. Dr. Richter, iginagalang ko ang iyong opinyon, ngunit nakapagpasya na ako. Bago kami umalis, pumasok ako sa silid ni Amira. Si Leila ay natutulog sa tabi ng kanyang anak. Sa maliit na kama, may 3 o 4 na teddy bear na gawa sa Pilipinas na magkakatabi. Yakap ni Amira ang pinakamalaki sa mga iyon habang natutulog. Para hindi sila magising, tahimik akong umupo sa isang silya. Sa labas ng bintana, kumikinang ang mga ilaw ng Doha. Ang lungsod na ito ang puso ng imperyong aking itinayo. Nakita ko ang hinaharap na higit pa sa langis at buong tapang na namuhunan sa industriya ng sasakyan. Noong sinabi ng iba na imposible, naniwala ako sa aking sariling pagpapasya. Gaya ngayon, Papa, hindi po kayo matutulog? Nagising si Leila at nagtanong habang kinukusot ang kanyang mga mata. May mga bagay akong kailangang pag-isipan. Excited si Amira na pumunta sa Pilipinas. Buong araw niyang pinag-uusapan ang bansa ng pag-asa. Ngumiti ako. Magandang senyales yan. Dahan-dahang inilagay ni Leila ang kanyang kamay sa noo ni Amira. Papa, noong una ay nag-alinlangan din ako. Ngunit nang makita ko si Amira kasama ang mga laruang ito, nagbago ang kanyang mga mata. Nakita ko rin iyon, Leila. Tutol pa rin si Mama, hindi po ba? Tumango ako, pero nagpasya siyang sumama. Isang malaking hakbang na iyon, bahagyang ngumiti si Leila. Opo, malaking hakbang. Bihirang buksan ni Mama ang kanyang puso. Nanatili kami sa katahimikan sandali. Nakaharap sa isang hindi tiyak na hinaharap. Ngunit sa sandaling iyon, mayroong kakaibang kapayapaan. Papa, tama po ba ang desisyong ginagawa natin? Hindi ko sinagot ang tanong. Sa halip, maingat kong hinawakan ang maliit na kamay ni Amira. Ang mahinang pulso niya ay bahagyang naramdaman ko sa aking palad. Sa bansa ng pag-asa, makakangiti pa kaya si Amira? Puno ng luha ang mga mata ni Leila. Opo, Papa. Kayo ang nagpasya. Lagi ninyong ginagawang posible ang imposible. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng malaking lakas. Pinagsisihan ko ang mga panahong nakatuon lamang ako sa negosyo at napabayaan ang aking pamilya. Ngunit si Leila ay naniniwala pa rin sa akin. Kailangan kong suklian ang tiwalang ito. Kinabukasan, lulan ng aming pribadong jet, lumipad kami patungong Pilipinas. Sa bintana ng eroplano, habang tinitingnan ang karagatan ng mga ulap, inisip ko kung ano ang magiging kalagayan ng aming pamilya sa pagtatapos ng paglalakbay na ito. At si Amira, magiging maayos kaya siya? Hindi ko magawang bigkasin ang pag-asa dahil nakakatakot ito. Dala ang pag-asam sa isang milagro sa bansa ng pag-asa, tahimik akong nanalangin. Sa araw ng aming pagdating sa Maynila, sinalubong kami sa airport ng isang medical coordinator mula sa St. Luke's na matatas magsalita ng Ingles. Mula sa unang impression, medyo nagulat ako sa kanilang paghahanda at profesionalismo. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan ang ganitong antas ng sistema. Ang sasakyang inihanda para sa amin ay isang top-of-the-line na sedan. Maging si Mariam ay sandaling nagpakita ng pagkagulat, talagang ang kayang bilhin ng pera ang lahat, bulong ni Mariam. Ngunit ang magandang sasakyan ay hindi nangangahulugang magaling na paggamot. Habang binabagtas namin ang kalakhang Maynila, ang tanawin sa labas ng bintana ay iba sa aking inaasahan. Mga ultramodernong gusali at maayos na kalsada, isang sopistikadong urban landscape, ito ay isang metropolis na umunlad sa ibang paraan kaysa sa Doha. Idinikit ni Amira ang kanyang mukha sa bintana, pinapanood ang lungsod at bumubulong ng paghanga. Lolo, tingnan ninyo, totoo nga pong bansa ng pag-asa ito. Katatapos lang naming madaanan ang isang billboard na may malaking larawan ng isang pamilyang nakangiti. Nagningning ang mga mata ni Amira. Nang makita ko iyon, hindi ko napigilang mapangiti. Ngunit si Dr. Richter ay ngumisi. Ang mga advertisement at ang medisina ay magkaibang bagay, Chairman. Pagdating namin sa St. Luke's Medical Center sa BGC, 3:00 na ng hapon. Dinala kami sa isang VIP suite na espesyal na inihanda para sa amin. Si Dr. Jose Reyes, ang pinuno ng International Patient Center, mismo ang sumalubong sa amin. Maliit ang kanyang pangangatawan, maayos ang hitsura, at may mahinahong pananalita, iba sa aking inaasahan. Mukha siyang bata. Chairman Al-Mahdi, welcome po sa Pilipinas. Mahaba po ang inyong biyahe, magpahinga po muna kayo.
Yumuko si Dr. Reyes para maging kapantay si Amira. Hello Amira, welcome sa Pilipinas. Sana ay maging maganda ang pananatili mo sa aming ospital. Mahiyaing ngumiti si Amira at ipinakita ang kanyang laruan. Ito po si Pag-asa, ang bayani na nagpoprotekta sa akin. Seryosong tumango si Dr. Reyes. Isang magaling na bayani si Pag-asa. Dito sa ospital namin, marami ring kaming mga bayani. Tutulungan kanila, Amira. Habang pinapanood ang usapang ito, hindi komportableng umubo si Dr. Richter. Dr. Reyes, dapat siguro nating pag-usapan ng seryoso ang kondisyon ng pasyente. Ang isang pediatric immune disorder ay dapat lapitan ng may siyensya, hindi sentimentalismo. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Dr. Reyes. Siyempre po. Ngunit ang tiwala sa pagitan ng pasyente at doktor ay mahalagang bahagi rin ng paggamot, lalo na sa mga batang pasyente. Dinala kami sa silid ni Amira at ipinakilala sa nursing team. Isa sa kanila, si Nurse Angela Santos, ang espesyal na inatasan para kay Amira. Nasa edad 30, mayroon siyang magiliw na ngiti at malambing na mga mata. Amira, mula ngayon, ako ang makakasama mo. Nakakagulat na alam ni Nurse Angela ang paboritong teddy bear ni Amira. Sa silid ni Amira, mayroon ng ilang teddy bear na inihanda. Sa tabi ng bintana, mayroon ding maliit na paso ng bulaklak. Ano ito? Nagtatakang tanong ni Mariam. Para po ito sa emosyonal na kagalingan ng pasyente. Pinalamutian po namin ang silid ng mga bagay na gusto ni Amira. Ang emosyonal na katatagan ay napakahalaga sa proseso ng paggamot. Tiningnan ni Mariam ang paligid na may pagdududa. Hindi natinag si Nurse Angela at mahinahong sumagot. Minsan po, ang paggaling ng puso ay nauuna kaysa sa paggaling ng katawan. Sinisikap po naming alagaan pareho. Nang gabing iyon, sa opisina ni Dr. Reyes, pinakinggan namin ang detalyadong plano ng paggamot. Ang kanyang paliwanag ay malinaw at lohikal. Habang pinapakinggan ko ang tungkol sa bagong immunotherapy na hindi sinubukan ng mga doktor sa Europa, nagsimula akong magkaroon ng pag-asa. Ang dahilan kung bakit hindi epektibo ang mga nakaraang paggamot sa kondisyon ni Amira ay dahil sa partikular na katangian ng kanyang immune system. Ang aming research team ay nakabuo ng isang targeted immunotherapy na nagpakita ng epekto sa mga kasong tulad nito. Sumingit si Dr. Richter. Ang ganyang uri ng paggamot ay sinubukan na rin sa Europa, ngunit mababa ang success rate. Kalmadong sumagot si Dr. Reyes. Opo, alam ko po iyon. Ngunit bahagyang iba ang aming approach. Hindi lamang ang gamot mismo ang aming tinitingnan, kundi isinasama rin namin ang psikolohikal na estado ng pasyente at mga environmental factor, lalo na sa mga batang pasyente, napakahalaga ng bahaging ito. Habang nakikinig sa paliwanag, bigla akong nagkaroon ng tanong. Kung gayon, ang mga teddy bear ba ay bahagi rin ng paggamot? Seryosong tumango si Dr. Reyes. Opo, ang para kay Amira, ang mga manika ay hindi lamang simpleng laruan, kundi simbolo ng emosyonal na katatagan at pag-asa. Aktibo naming ginagamit ang mga elementong iyon. Nang gabing iyon, pagbalik ko sa silid, nakita ko si Amira at si Nurse Angela na naglalaro ng mga manika. Nagtatawanan silang parang matagal nang magkaibigan. Ang maputlang pisngi ni Amira ay tila nagkaroon ng kaunting kulay. Bumulong si Leila sa tabi ko. Papa, tingnan ninyo, nakangiti si Amira. Ang tagal ko na pong hindi siya nakitang ganyan. Maging si Mariam ay sandaling natigilan sa tanawin. Naramdaman kong mayroong gumagalaw sa likod ng kanyang matigas na panlabas. Napansin kami ni Nurse Angela at bumati. Napakagiting ni Amira ngayon. Tiniis niya lahat ng pagsusuri ng maayos. Tinulungan daw po siya ng mga bayani niyang teddy bear. Opo! Tinulungan po ako ng mga bayani ko. Masayang sagot ni Amira. Nang gabing iyon, sa sasakyan pabalik sa hotel, matagal na natahimik si Mariam habang nakatingin sa labas ng bintana. Naramdaman ko ang kaguluhan sa kanyang isipan. Sa wakas, nagsalita siya. Faisal, lahat ng ito ay parang isang panaginip. Ngunit ang ngiti ni Amira. Matagal ko nang hindi nakikita iyon. Nanginginig ang boses ni Mariam. Iyon ang sandali kung kailan ang kanyang matigas na paniniwala ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Kinabukasan, maaga akong pumunta sa ospital dahil nakatakda ang masusing pagsusuri kay Amira. Nakakagulat, pagpasok ko sa silid, naroon na si Nurse Angela kasama si Amira na kumakain ng almusal.
Magandang umaga po. Masayang bati ni Nurse Angela. Magana po kumain si Amira kaninang umaga. Nagustuhan niya po ang lugaw. Tumango si Amira na may ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang maputlang mukha ay tila nagkaroon ng kaunting buhay. Sa tabi niya, siyempre, naroon pa rin ang kanyang teddy bear. Ang aga mo namang pumasok, nurse. May mahalagang pagsusuri po si Amira ngayon, hindi po ba? Para hindi po siya kabahan, maaga po akong pumunta para ihanda siya. Ang ganitong dedikasyon ay nakakagulat. Ibang-iba ito sa serbisyong medikal na karaniwan naming nararanasan. Sa mga prestihiyosong ospital sa Europa, siyempre, nakatanggap kami ng propesyonal na pangangalaga, ngunit ang ganitong personal na atensyon ay pambihira. Lolo, sa pagsusuri ngayon, sisilipin daw po ng mga bayani kong teddy bear ang loob ng katawan ko, inosenteng sabi ni Amira. Ipinaliwanag ni Nurse Angela na may ngiti na para hindi matakot si Amira, ipinaliwanag niya ang MRI at iba pang espesyal na imaging test sa paraang maiintindihan ng isang bata. Ah, ganoon pala. Kasama rin pala ang mga bear sa loob ng examination room. Pagkatapos ng pagsusuri, may kinuha si Nurse Angela mula sa kanyang bulsa. Isang espesyal na sticker na nagsasabing, para sa batang matapang. Nagningning ang mga mata ni Amira nang makita ko iyon. Uminit ang aking puso. Ang ganitong maliliit na kaligayahan ay matagal nang ipinagkait sa kanya. Makalipas ang isang oras, dumating sina Leila at Mariam. Habang naghihintay kami sa waiting area, kalmado ang ekspresyon ni Leila, ngunit napansin kong bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Si Mariam naman ay mayroon pa ring mapanuring tingin. Magiging epektibo kaya ang lahat ng ito? Tahimik na tanong ni Leila. Twin, tingnan natin. Pero nakikita ko ang pag-asa. Nagsalita si Mariam. Hindi sapat ang pag-asa lang. Gaano man kabait ang nurse na iyon, iba pa rin ang kakayahang medikal. Mahinang hinawakan ni Leila ang kamay ng kanyang ina. Mama, noong una ay nagduda rin ako. Ngunit pagdating natin dito, nagbago si Amira. Hindi natin maikakaila ang maliit na pagbabagong iyon, hindi po ba? Hindi sumagot si Mariam. Naramdaman kong unang beses na nagkaroon ng lamat ang kanyang matigas na paniniwala. Pagkatapos ng mga pagsusuri, ipinatawag kami ni Dr. Reyes sa kanyang klinika, kasama rin si Dr. Richter. Base po sa resulta ng mga pagsusuri, mas komplikado ang sitwasyon kaysa sa inaasahan namin. Nanlamig ang aking puso. Biglang tumayo si Mariam mula sa kanyang upuan. Kita mo na, hindi na sana tayo pumunta rito. Kalmadong nagpatuloy si Dr. Reyes. Ang immune system po ni Amira ay lubhanang humina. May mga bakas pa po ng side effects mula sa mga naunang paggamot. Sumingit si Dr. Richter. Alam na namin iyan sa Europa. Ang tanong, ano ang solusyon? Opo, tama po kayo. May solusyon po. Puno ng kumpiyansa ang boses ni Dr. Reyes. Kailangan lang po nating bahagyang baguhin ang planong paggamot. Kailangan ng mas agresibong approach. At ang pinakamahalaga, ang emosyonal na estado ni Amira ang prioridad sa yugtong ito. Emosyon? Nagtatakang tanong ni Mariam. Hindi ba dapat gamot ang paggamot? Siyempre po, sabay na gagawin ang medikal na paggamot. Ngunit mahalaga pong lumikha ng isang kapaligiran kung saan ang immune system ni Amira ay makaka-recover ng kusa. Ang stress ay lalo lamang magpapahina sa kanyang immune function. Tumango ako. Kung gayon, paano natin ito gagawin? Mula bukas, sisimulan natin ang bagong drug therapy. Kasabay nito, palalakasin natin ang emotional care para kay Amira. May espesyal na programang idinisenyo si Nurse Angela para dito. Pagbalik namin sa silid, dinaratnan namin si Nurse Angela na nagbabasa ng isang picture book para kay Amira. Ngunit hindi ito ordinaryong libro. Ito ay isang espesyal na kwento kung saan si Amira ang bida. Isang handmade picture book na pinamagatang Ang Pakikipagsapalaran ni Amira at ng mga kaibigan niyang bayani. Ano ito? Gulat na tanong ni Leila. Ako po ang gumawa. Isang therapeutic fairy tale na ginawa ko para kay Amira, paliwanag ni Nurse Angela. Sa kwento, si Amira ay nagiging isang bayani na lumalaban sa sakit. Ang ganitong positibong paglalarawan ay nakakatulong sa kagustuhang gumaling ng isang bata. Si Amira ay lubos na nakatutok sa libro. Sa kanyang mga mata, naramdaman ko ang interes at kagalakan. Nang gabing iyon, habang nagkakape ako sa cafe ng ospital, lumapit si Nurse Angela
Chairman Almadi, maaari po ba tayong mag-usap sandali? Siyempre, umupo siya sa tapat ko. Sinabi po sa akin ni Amira ngayon na kayo raw po ang may-ari ng pinakamagagandang sasakyan sa mundo. Ngumiti ako. Ganoon ba? Talaga pong ipinagmamalaki kayo ni Amira. At nag-atubili siya sandali bago magpatuloy. Alam niya pong mas mahal ninyo siya kaysa sa lahat ng mga sasakyang iyon. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa aking puso. Para sa akin, na buong buhay na nakatuon sa mga sasakyan at numero, ang ganitong tiwala mula sa aking apo ay isang napakalaking regalo. Salamat sa iyo, Nurse Angela. Magiliw siyang ngumiti. Wala po akong ginawa. Pinakinggan ko lang po ang puso ni Amira. Pabalik sa hotel, malalim ang aking iniisip. Buong buhay kong hinanap ang kagandahan sa ugong ng makina. Ngunit ngayon, ang mahinang bulong ng aking apo ang pinakamagandang tunog sa buong mundo. Ika-4 na araw. Sinimulan ni Amira ang kanyang unang espesyal na immunotherapy. Kinaumagahan, kumuha ako ng malaking halaga ng pera at iniabot kay Dr. Reyes. Pakiusap, ibigay ninyo ang pinakamahusay na paggamot. Walang problema sa bayad. Magalang na umiling si Dr. Reyes. Chairman, ginagawa na po namin ang aming buong makakaya. Hindi po kailangan ng karagdagang bayad. Nalito ako. Buong buhay kong ginamit ang pera para lutasin ang mga problema. Dito, hindi gumagana ang ganyang paraan. Bulong ni Mariam sa tabi ko. Ang paggamot ay mas matagal kaysa sa inaasahan. Habang naghihintay kami, patuloy na nagpapahayag ng pagdududa si Dr. Richter. Ang ganitong paraan ng paggamot ay kulang sa clinical evidence. Hindi pa ito kinikilala ng medical community sa Europa. Sa wakas, lumabas si Dr. Reyes, kalmado ang kanyang mukha. Naging maayos po ang lahat, napakatapang ni Amira. Magiging epektibo po ba ito? Maingat na tanong ni Leila. Kailangan pa po nating obserbahan, ngunit positibo po ang paunang reaksyon. Pagbalik namin sa silid ni Amira, mukha siyang pagod ngunit hawak pa rin ang kanyang manika. Nang lumabas si Nurse Angela, tinawag niya ako. Chairman, mayroon po akong isang mungkahi. Para po sa emosyonal na kalagayan ni Amira, mahalaga po ang partisipasyon ng pamilya. Anong partisipasyon? Mga aktibidad na maaari ninyong gawin kasama si Amira, tulad ng pagguhit o pagbuo ng kwento. Lalo na ang role-playing gamit ang mga teddy bear, magiging maganda po iyon. Sa totoo lang, nalito ako. Buong buhay ko, hindi ako gumawa ng ganoong bagay. Sanay ako sa mga sasakyan, negosyo, at numero. Pero ang makipaglaro sa isang bata, hindi ko iyon kailanman naisip. Hindi ako marunong sa mga ganyang bagay. Magiliw na ngumiti si Nurse Angela. Huwag po kayong mag-alala, tutulungan ko po kayo. Ang mahalaga ay ang oras na kasama ninyo si Amira. Nang hapong iyon, sa unang pagkakataon sa aking buhay, nakipaglaro ako ng mga teddy bear sa aking apo. Noong una ay awkward, ngunit sa mga tawa ni Amira, unti-unti akong naging natural. Ipinaliwanag niya sa akin ang pangalan at kakayahan ng bawat manika. Ito po si Pag-asa, ang pinakamatapang at pinakamalakas. Ito po si Titan, napakalakas niya. Lolo, sinong bear po ang gusto ninyo? Nag-isip ako sandali at sumagot. Siguro si Pag-asa na lang. Sabi mo matapang siya, di ba? Nagliwanag ang mukha ni Amira. Si Lolo ay parang si Pag-asa. Malakas at laging nagpoprotekta sa lahat. Nakita ko si Leila na nakatayo sa pinto ng silid, pinapanood kami. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Papa, nanginginig ang kanyang boses. Ang tagal ko na pong hindi nakikita ang ganitong tagpo. Nang gabing iyon, sa aming hotel room, matagal akong nag-isip. Bigla kong kinuha ang aking telepono at tinawagan ang aking sekretarya sa Qatar, ipinakonekta ako sa design team ng aming kumpanya. Kinabukasan, bahagyang bumuti ang kalagayan ni Amira. Bumaba ang kanyang lagnat at bumalik ang kanyang gana sa pagkain. Maingat na nagbigay ng optimistikong pananaw si Dr. Reyes. Maganda po ang reaksyon niya sa unang treatment, ngunit mahaba pa po ang ating lalakbayin. Si Dr. Richter ay may pagdududa pa rin. Maaaring pansamantalang pagbuti lang iyan. Sa Europa, may mga ganyang reaksyon din sa simula. Kalmadong sumagot si Dr. Reyes. Tama po kayo. Ngunit ang aming approach ay higit pa sa simpleng gamot. Tinitingnan po namin ang kabuuang kalagayan ni Amira. Nagiging stable na rin po siya sa psikolohikal na aspeto.
Nang hapong iyon, naghanda si Nurse Angela ng isang espesyal na programa para kay Amira, ang ospital ng mga bayani. Inihanda niya ang isang maliit na lab gown at stethoscope. Si Amira ang gumanap na doktor na gumagamot sa kanyang mga teddy bear. Hindi po ito simpleng laro, paliwanag ni Nurse Angela. Ito ay isang paraan para maunawaan ni Amira ang kanyang proseso ng paggamot at maramdaman na may kontrol siya. Isang uri po ito ng psychotherapy. Pinapanood din ni Mariam ang tagpo. Komplikado ang kanyang ekspresyon. Talaga bang may epekto ang ganitong laro? Seryosong tumango si Nurse Angela. Sa pamamagitan po ng laro, nauunawaan at nalalampasan ng mga bata ang realidad. Si Amira ngayon, mula sa pagiging pasyenteng tumatanggap ng gamot, ay naging doktor na nagbibigay ng gamot. Ang karanasang ito ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Natahimik si Mariam sandali. Nakakagulat, nagsimula rin siyang maingat na sumali sa laro. Awkward noong una, ngunit sa masayang itsura ni Amira, unti-unti siyang naging natural. Lola, may lagnat po itong si Pag-asa. Kailangan po niya ng gamot. Maingat na inabot ni Mariam ang isang maliit na tasa sa manika. Heto ang gamot, doktora. Sa sandaling iyon, may nagbago sa mga mata ni Mariam. Ang matagal nang nakasarang pinto ay tila unti-unting bumubukas. Makalipas ang ilang araw mula sa unang paggamot, dumating ang isang nakakagulat na balita. Ang resulta ng blood test ni Amira ay nagpakita na unti-unting bumubuti ang kanyang immune cell count. Maingat na nagbigay ng pag-asa si Dr. Reyes. Bagamat hindi pa tayo makakatiyak, ito po ay isang positibong senyales. Ngunit si Dr. Richter ay may pagdududa pa rin. Maaaring natural na pagbabago lang iyan. Kalmadong sinabi ni Dr. Reyes kay Dr. Richter, Doktor, sa medisina, may mga bagay na hindi maipaliwanag ng numero. Ang kagustuhang gumaling ng pasyente, ang psikolohikal na katatagan, at ang suporta ng pamilya. Minsan, ang mga elementong ito ay mas malakas pa kaysa sa gamot. Naging matigas ang ekspresyon ni Dr. Richter. Iyan ay isang sentimental na approach, hindi siyentipiko. Ang medisina ay balanse ng siyensya at pagkatao, Dr. Reyes. Nang gabing iyon, paglabas namin mula sa silid, hinawakan ni Mariam ang aking braso. Puno ng kaguluhan ang kanyang mga mata. Faisal, ayokong mawasak ang pamilya natin dahil sa emosyon. Lagi tayong nabuhay sa lohika at rason, hindi ba? Nagkataong narinig ni Dr. Reyes ang mga salitang iyon at lumapit. Magalang siyang nagsalita, Ginang Almahdi, kung hindi po nayayanig ng emosyon, hindi po iyon pamilya. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil kay Mariam. Sa katahimikan, bumalik kami sa hotel. Nang gabing iyon, matapos ang mahabang panahon, nakita ko ang luha sa mga mata ni Mariam. Ang kanyang matigas na depensa ay unti-unti nang natutunaw. Ikapitong araw, sumailalim si Amira sa kanyang ikalawang espesyal na immunotherapy. Pagkatapos ng unang treatment, unti-unti nang bumubuti ang kanyang kalagayan, ngunit nanatiling maingat ang medical team. Kinaumagahan, pumasok ako sa silid na may dalang espesyal na regalo. Amira, may sorpresa si Lolo. Nagningning sa kuryosidad ang mga mata ni Amira. Pagbukas ng kahon na dala ko, naroon ang isang teddy bear na natatangi sa buong mundo. Isang gintong teddy bear na may nakaburdang pangalan ni Amira, espesyal na ginawa ng aming design team sa Doha. Ito ang Amira Bear. Espesyal na ginawa para sa iyo ng kumpanya ni Lolo. Hindi maipinta ang gulat at tuwa sa mukha ni Amira. Wow, may pangalan ko po. Akin po talaga itong bayani? Oo, siya ang natatanging bear sa buong mundo. Isang espesyal na bayani para lamang kay Amira. Maingat na kinuha ni Amira ang manika at inilagay sa tabi ng iba pang mga bear. Mas malakas na ang team natin ngayon. Pinapanood din nina Leila at Mariam ang tagpo. Puno ng init ang mga mata ni Leila. Nakakagulat, maging sa mukha ni Mariam ay mayroong bahagyang ngiti. Nang hapong iyon, habang inililipat si Amira sa treatment room, gusto niyang dalhin lahat ng kanyang mga bear. Ngunit biglang sumingit si Dr. Richter. Iwanan ang mga manika. Ang treatment room ay hindi lugar para sa mga laruan. Agad na nanigas ang mukha ni Amira. Lumapit si Nurse Angela at mahinahong nagsalita. Okay lang po. Kung gusto po ni Amira, pwede po siyang magdala ng isa. Hindi naman po makakaabala sa procedure ang isang maliit na manika. Namula ang mukha ni Dr. Richter. Nurse, may mga patakaran sa medikal na proseso
ang ganitong emosyonal na desisyon, lumapit si Dr. Reyes. Dr. Richter, sa ospital na ito, para sa emosyonal na kapakanan ng pasyente, pinapayagan namin ang ganitong kakayahang umangkop. Sa siyentipikong pananaw, ang pagbawas ng stress ay may positibong epekto sa resulta ng paggamot. Umatras si Dr. Richter na may pagkadismaya. Mahigpit na hinawakan ni Amira ang Amira Bear na bigay ko at pumasok sa treatment room. Habang nagpapatuloy ang treatment, naglakad-lakad ako sa pasilyo ng ospital. Ang tanawin ng Maynila sa labas ng bintana ay tila banyaga ngunit kakaibang pamilyar. Isang linggo pa lang ang nakalipas, ito ay isang bansa lamang na gumagawa ng mga laruan. Ngayon, ito na ang lugar kung saan umuusbong ang pinakamahalagang pag-asa sa aking buhay. Habang nagkakape sa cafe ng ospital, lumapit si Dr. Reyes. Chairman, pwede po ba tayong mag-usap sandali? Siyempre, umupo siya sa tapat ko. Gusto ko po sanang pag-usapan ng mas detalyado ang kondisyon ni Amira. Magandang balita ba? Maingat na nagsalita si Dr. Reyes. Bagamat hindi pa po tayo makakatiyak, may mga positibong pagbabago po. Lalo na ang aktibidad ng kanyang mga immune cells, tumataas po. Kumabog ang aking puso. Ibig sabihin, may pag-asa na? Opo, tiyak pong may pag-asa. Ngunit kailangan pa po nating makita ang resulta ng masusing pagsusuri bukas para mas makatiyak. Natahimik kami sandali. Muling nagsalita si Dr. Reyes. Maaari po ba akong magtanong ng personal, Chairman? Mukhang mahal na mahal ninyo po talaga ang mga sasakyan. Paano po nagsimula ang inyong passion? Isang hindi inaasahang tanong. Nag-isip ako sandali. Noong bata ako, mahirap lang kami. Pinapanood ko ang mga magagarang sasakyan na nakaparada sa tabi ng kalsada at nangangarap. Para sa akin, ang sasakyan ay simbolo ng kalayaan at tagumpay. At saka, hindi nagsisinungaling ang sasakyan. Ang makina ay tapat. Kung maayos ang pagkakagawa, aandar ito. Kung hindi, hihinto. Hindi tulad ng buhay. Tumango si Dr. Reyes na may pag-unawa. Kaya po pala gumawa kayo ng espesyal na teddy bear para kay Amira. Nagulat ako. Paano mo nalaman? Ipinagmalaki po ni Amira. Sabi niya, gumawa raw po si lolo niya ng natatanging teddy bear sa buong mundo. Ngumiti ako. Sa totoo lang, iyon ang unang beses kong gumawa ng laruan. Buong buhay ko, totoong sasakyan lang ang ginawa ko. Unang beses ang isang teddy bear. Ang regalong iyon ay nagbigay ng malaking lakas kay Amira. Ang pagbibigay ng pag-asa at pakiramdam ng pagiging kabilang sa isang pasyente minsan ay mas malakas pa kaysa sa gamot. Sa sandaling iyon, isang nurse ang nagmamadaling lumapit. Dr. Reyes, nagsimulang lagnatin si Amira habang ginagamot. Nagmamadali kaming pumunta sa treatment room, nakahiga si Amira, namumula ang mukha. Nasa tabi niya si Nurse Angela, hawak ang kanyang kamay. Tumataas po ang lagnat niya, umabot na po ng 39 degrees, ulat ni Nurse Angela. Pumasok si Dr. Richter. Ito ay isang allergic reaction. Ilipat siya agad sa ICU. Kalmadong sinuri ni Dr. Reyes ang kalagayan ni Amira. Hindi pa po kailangan ng ICU. Ang reaksyong ito ay nasa loob ng inaasahan. Maaari itong mangyari kapag nagiging aktibo ang immune system. Tumaas ang boses ni Dr. Richter. Iyan ay isang mapanganib na desisyon. Ayon sa European Protocol, Dr. Richter, kalmadong pumutol si Dr. Reyes. Ang mahalaga ngayon ay patatagin ang kalagayan ni Amira. Ang sobrang hakbang ay lalo lamang magdudulot ng pagkabalisa sa kanya. Kahit nahirap sa mataas na lagnat, mahigpit pa ring hawak ni Amira ang kanyang teddy bear. Mahinang nagsalita si Nurse Angela. Amira, pinoprotektahan ka ngayon ng mga bayani mo. Konting tiis na lang, magiging maayos ka rin. Galit na sumigaw si Dr. Richter. Pamahiin iyan. Kailangan natin ng siyentipikong paggamot. Paano mo aalwin ang isang bata gamit ang laruan? Sa sandaling iyon, sa sobrang pag-aalala, bigla kong sinubukang kunin ang manika mula sa kamay ni Amira. Nagulat si Amira at lalong hinigpitan ng hawak. Hindi po. Proprotektahan po ako ng bear ni Lolo. Sa isang iglap, natigilan ako. Napagtanto ko kung gaano kawalan ng rason ang aking ginawa. Sa nagulat na mga mata ni Amira, naramdaman ko ang pagtataksil. Amira, patawarin mo si Lolo. Nag-alala lang ako ng sobra. Bigla akong tinulak ni Amira. Ayaw ninyong protektahan ako ng bear ko.
Nakakatakot si Lolo. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin. Sa unang pagkakataon, napaiyak ako. Buong buhay kong inipon ang hindi mabilang na sasakyan at pinrotektahan ang mga ito. Ngunit ang pinakamahalaga kong apo, hindi ko maprotektahan. Amira, patawad talaga. Lumapit si Nurse Angela para pakalmahin si Amira. Tahimik akong dinala ni Dr. Reyes sa labas. Chairman, kailangan po ni Amira ng tahimik na pahinga ngayon. Huwag po kayong mag-alala, aalagaan po namin siya ng mabuti. Paglabas ko sa silid, napaupo ako sa isang upuan sa pasilyo. Walang lakas. Ako, na buong buhay na itinago ang aking emosyon. Sa sandaling iyon, parang gumuho ang lahat. Dinala ko ang aking apo sa isang banyagang bansa at ang tanging ginawa ko ay subukang agawin ang kanyang huling pag-asa. Nakalimutan kong ang laruang iyon, ang tanging kaaliwan ni Amira. Makalipas ang ilang sandali, lumapit si Leila. Walang imik siyang umupo sa tabi ko. Papa, Leila, gumawa ako ng isang kahangalan. Okay lang po iyon, Papa. Tao lang din po kayo. Lahat tayo ay natatakot at nababalisa. Ang kanyang maunawaing salita ay lalong nagpadurog sa aking puso. Gabi na. Sa madilim na pasilyo ng ospital, nakaupo pa rin ako sa upuan sa tapat ng silid ni Amira. Narinig kong nagsimula nang bumaba ang kanyang lagnat, ngunit ang bigat sa aking puso ay hindi madaling mawala. Lumapit si Mariam na may dalang 2 tasa ng kape. Mukha siyang pagod, ngunit ang dating lamig sa kanyang mukha ay tila nawala na. Uminom ka. Kinuha ko ang kape at nagpasalamat. Umupo siya sa tabi ko. Matagal kaming natahimik. Faisal, sa wakas ay nagsalita si Mariam. Ang buong sitwasyong ito, binago tayo. Talaga? Paano? Ang dating ikaw ay hinding-hindi iiyak at hinding-hindi ka gagawa ng isang laruan gamit ang sarili mong disenyo. Mapait akong ngumiti. At sa pinakamahalagang sandali ng aking buhay, nabigo pa rin ako. Sa sandaling pinakakailangan ako ni Amira. Tahimik na hinawakan ni Mariam ang aking kamay. Sa aming mahabang pagsasama, halos hindi nangyari ang ganitong malapit na ugnayan. Pareho tayong nagkamali. Nagulat ako sa kanyang tapat na pag-amin. 2:00 ng madaling araw, tahimik na lumapit si Nurse Angela. Naka-night shift siya, bumaba na po ang lagnat ni Amira. Natutulog na po siya ngayon. Maraming salamat. Binigyan ako ni Nurse Angela ng isang mainit na ngiti. Chairman, huwag po ninyong masyadong sisihin ang inyong sarili. Lahat po ng magulang at lolo't lola ay nagkakamali. Ang mahalaga po ay kung ano ang gagawin ninyo pagkatapos. Ano ang dapat kong gawin? Manatili lang po kayo sa tabi niya. Iyon po ang pinakamahalaga. Pag-alis ni Nurse Angela, bumulong si Mariam. Kakaiba ang nurse na iyon. Hindi lang siya isang medical personnel, parang pamilya. Tumango ako. Hindi ko akalain na ganito kamakatao ang sistema ng medisina sa Pilipinas. Ako rin. Akala ko laging teknolohiya at kagamitan lang ang mahalaga. Pagsikat ng araw, bahagya akong binuksan ang pinto ng silid at pumasok. Mahimbing na natutulog si Amira. Ngunit wala sa kanyang kamay ang teddy bear. Marahil pagkatapos ng insidente kung saan sinubukan kong kunin ito, ayaw na niyang hawakan ang manika. Isang matinding kirot ang naramdaman ko. Lumuhod ako sa gilid ng kama at maingat na hinawakan ang maliit na kamay ni Amira. Amira, patawarin mo si Lolo. Hindi ko naintindihan ang mga bagay na mahal mo. Kinabukasan, habang kumakain ako ng almusal sa cafe ng ospital, lumapit si Nurse Angela. May hawak siya. Chairman, gising na po si Amira. Hinahanap niya po ito. Iyon ang Amira Bear na bigay ko. Hinahanap ito ni Amira? Tumango si Nurse Angela. Opo. Iyon po ang unang salitang binitawan niya. Ngunit sa gulo kagabi, tila nawala po. Hinalughog na po namin ang buong silid pero hindi makita. Nanlamig ako. Nawala ang pinakamahalagang laruan ni Amira. Gagawa ako ng bago, agad-agad. Ngumiti si Nurse Angela. Maganda rin po iyon. Ngunit para kay Amira, mahalaga po yung espesyal na laruang iyon na kayo mismo ang gumawa marahil. Biglang dumating si Dr. Reyes. Chairman, lumabas na po ang resulta ng pagsusuri ni Amira. Gusto niyo po bang makita ngayon? Sa opisina ni Dr. Reyes, sinuri namin ang mga resulta. Seryoso ang kanyang mukha, ang mataas na lagnat kahapon ay nagdulot ng mas malaking epekto sa katawan ni Amira kaysa sa inaasahan. Muli pong humina ang kanyang immune function. Namutla ang mukha ni Leila. Ibig sabihin po ba,
Bigo ang paggamot? Maingat na nagpatuloy si Dr. Reyes. Hindi po sa bigo, kundi kailangan pong baguhin ang direksyon. Itutuloy po ang immunotherapy, ngunit mas dahan-dahan. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang emosyonal na katatagan ni Amira. Pinutol ko agad ang sasabihin sana ni Dr. Richter. Sapat na, narinig na namin ang iyong opinyon. Mula ngayon, ang paggamot ay ipagkakatiwala ko ng buo kay Dr. Reyes at sa kanyang team. Paglabas sa opisina, mabigat ang aking puso. Ngunit kasabay nito, may kakaibang determinasyon akong naramdaman. Tila nagbago na ako mula sa taong nagsimula ng paglalakbay na ito. Pagdating sa tapat ng silid ni Amira, nakita ko si Nurse Angela na may hinahanap. Hinahanap mo pa rin ba ang manika? Tumango siya. Opo, hindi po tumitigil sa paghahanap si Amira. Nagpasya akong tumulong. Hinalughog namin ang ilalim ng mga upuan, paligid ng treatment room, at maging ang cafe, ngunit hindi namin mahanap. Sa huli nagpasya kaming tingnan ang chapel ng ospital. Pagdating sa pinto, may narinig akong mahinang tunog. Paano mo nahanap iyan? Nagulat si Mariam. Hawak niya ang Amira Bear. Nakita ko ito sa silid kagabi. Nahulog yata noong nahihirapan si Amira sa lagnat. Bakit hindi mo ibinalik sa kanya? Puno ng luha ang mga mata ni Mariam. Noong una, ang laruang ito ay parang isang pamahiin. Masyadong umaasa si Amira dito. Tinitigan niya ang manika at dahan-dahang nagpatuloy. Ngunit naisip ko ulit, hindi ito simpleng laruan, Faisal. Ito ang unang regalo na ginawa mo para sa iyong apo. Ikaw. Na buong buhay na gumawa lang ng sasakyan. Nanginginig ang kamay ni Mariam. Akala ko lagi wala kang emosyon. Ngunit nang makita ko ang maliit na laruang ito, napagtanto kong ipinapahayag mo lang ang iyong pagmamahal sa ibang paraan. Dahan-dahan siyang tumayo at iniabot sa akin ang manika. Sa pagkakataong ito, ikaw ang tama. Nagkatinginan kami. Sa aming ilang dekadang pagsasama, tila ngayon lang kami ganito kalalim na nagkatinginan. Mariam, tahimik niyang hinawakan ang aking kamay. Pumunta ka na kay Amira. Ikaw mismo ang mag-alo sa batang iyon. Hawak ang manika, pumasok ako sa silid ni Amira. Nakahiga siya, maputla ang mukha. Lolo, Amira, dinala ko ang kaibigan mong hinahanap mo. Inilabas ko ang Amira Bear. Nagningning ang kanyang mga mata, ngunit hindi niya agad kinuha ang manika. Lolo, naniniwala po ba talaga kayong mapoprotektahan ako ng bear? Ang tanong na iyon ay tumimo sa aking puso. Lumuhod ako sa gilid ng kama. Amira, nagkamali si Lolo kahapon. Ang totoo, maaaring hindi ka direktang pagagalingin ng teddy bear na ito. Ngunit ang tapang at pag-asa na nakukuha mo mula sa kanya, iyon ang tunay na magpapalakas sa iyo. Talaga po? Tumango ako. Oo, maging sa siyensya ganoon din. Kapag malakas ang ating isip, mas mahusay na lalaban ang ating katawan. Kung ang teddy bear na ito ang nagbibigay sa iyo ng ganoong kalakas na puso, para na rin itong totoong mahika. Maingat na inilahad ni Amira ang kanyang kamay at kinuha ang manika. Naniniwala na rin po ba si Lolo sa mga bayani? Oo. Ngayon, naniniwala na si Lolo. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok sina Dr. Reyes at Nurse Angela. Seryoso ang mukha ni Dr. Reyes, ngunit may determinasyon. Amira, kailangan mong sumailalim sa isang mahalagang operasyon ngayon para ayusin ang problemang dulot ng lagnat kahapon. Maaaring nakakatakot, pero kaya mo bang maging matapang? Namutla ang mukha ni Amira at niyakap ang manika. Ipinaliwanag sa amin ni Dr. Reyes na may maliit na komplikasyon, bagamat maliit na operasyon. Kailangan itong gawin agad. Mapanganib po ba? Nanginginig na tanong ni Leila. Lahat po ng operasyon ay may panganib, ngunit ito po ay isang kinakailangang hakbang. Habang inihahanda si Amira, hinalikan ni Leila ang noo ng kanyang anak. Hinawakan ni Mariam nang mahigpit ang kamay ni Amira. Nang ako na, yumuko ako at bumulong, Amira, sasabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Ang mga bayaning teddy bear ay mas malakas kaysa sa makina ni Lolo. Dahil ang makina nila ay ang puso at iyon ang pinakamalakas na kapangyarihan sa buong mundo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amira. Malakas din po ba ang makina ng puso ni Lolo? Oo. At mas lalo itong lumakas dahil sa iyo. Inilipat si Amira sa operating room. Naiwan kami sa pasilyo.
Tila mas matagal ang operasyon kaysa sa inaasahan. Napaupo ako sa isang upuan. Walang lakas. Papa, magiging maayos po ang lahat. Hinawakan ni Leila ang aking kamay. Alam ko, pero buong buhay akong gumawa ng hindi mabilang na sasakyan. Ngunit ngayon ko lang naramdaman ang ganitong kawalan ng kapangyarihan. Lahat ng pag-aari ko, walang silbi sa sandaling ito. Tahimik na nagsalita si Mariam. Faisal, naibigay mo na kay Amira ang pinakamahalagang bagay, ang tiwala. Makalipas ang 3 oras, lumabas si Nurse Angela mula sa operating room, hawak ang Amira Bear. Iniabot niya sa akin ang manika. Medyo tatagal pa po ang operasyon. Pinadala lang po ito ni Dr. Reyes, sabi niya. Ilagay daw po sa tapat ng pinto ng operating room. Nag-atubili ako. Ngunit sa seryosong tingin ni Nurse Angela, kinuha ko ang manika at maingat na inilagay sa sahig sa tapat ng pinto. Ito ang tila tulay na naguugnay sa amin kay Amira. Ang liit na laruang ito. Hindi ka panipaniwala kung gaano tayo binago, bulong ni Mariam. Oo. Isang maliit na laruang gawa sa Pilipinas ang tuluyang nagbago sa ating buhay. 6 na oras ang lumipas. Sa wakas, bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas si Dr. Reyes. Sa kanyang ekspresyon, agad naming nabasa ang magandang balita. Matagumpay po ang operasyon. Stable na po ang kondisyon ni Amira. Lahat kami ay nakahinga ng maluwag. Ipinaliwanag ni Dr. Reyes na naayos na ang komplikasyon at nagsisimula ng manumbalik ang kanyang immune function. Mahaba pa ang daan patungo sa tuluyang paggaling, ngunit napaka-positibo ng sitwasyon. Hindi mapigilan ni Leila ang kanyang mga luha. Maraming salamat po, Doktor. Ngumiti si Dr. Reyes. Mahaba pa pong paglalakbay ang paggaling. Ngunit si Amira ay isang napakatibay na bata. Pagkatapos, itinuro niya ang manika sa tapat ng pinto. At mayroon po siyang isang maaasahang tagapagtanggol. Makalipas ang ilang buwan, nakatayo ako sa entablado ng isang medical forum sa Dubai. Sa harap ko, ang mga medical expert mula sa iba't ibang panig ng mundo. Tahimik kong kinuha mula sa aking bulsa ang isang maliit na bagay, ang Amira Bear. Mga Ginoo at ginang, ngayon ay ibabahagi ko ang pinakamahalagang aral sa aking buhay. Itinaas ko ang manika, ang sakit na hindi kayang pagalingin ng 63 trilyong dolyar na yaman ay pinagaling ng isang nurse at ng maliit na teddy bear na ito sa Maynila. Nagkaroon ng bulungan sa audience. Buong buhay akong gumawa ng mga sasakyan, naniniwala sa kapangyarihan ng makina. Ngunit nang mag-agaw buhay ang aking apo, lahat ng iyon ay walang silbi. Nang sumuko ang mga pinakamahuhusay na ospital sa mundo, dinala namin siya sa Pilipinas bilang huling pag-asa. Doon, sa St. Luke's Medical Center, hindi lang gamot at operasyon ang kanilang ginamit. Ginamot muna nila ang puso ng pasyente. Sa audience, nakangiti sina Mariam at Leila. Sa tabi nila, nakaupo ang malusog na si Amira, yakap pa rin ang isang teddy bear. Ngayon, ikinagagalak kong ipahayag ang pagtatatag ng Amira Foundation, isang medical foundation sa gitnang silangan. Ang layunin nito ay dalhin ang pilosopiya ng patient-centered care ng Pilipinas sa gitnang silangan. Kasabay nito, sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa St. Luke's, magtatatag kami ng isang sentro para sa mga pambihirang sakit sa mga bata. Pagbaba ko sa entablado, sinalubong ako ni Dr. Reyes na isang espesyal na panauhin. Utang po namin sa inyo at sa inyong team ang lahat, Dr. Reyes. Lumapit si Mariam. Dr. Reyes, regalo po mula kay Amira. Sa loob ng isang maliit na kahon, mayroong isang guhit na gawa ni Amira. Ang pamagat, ang mga bayani sa ospital. Nandoon kaming lahat kasama ang mga teddy bear. Sa ilalim, nakasulat. Ito ang tunay na bansa ng pag-asa dahil ito ay isang bansang nagpoprotekta sa mga tao. Habang pabalik sa hotel, nakaupo si Amira sa aking kandungan. Lolo, pwede po ba tayong bumalik sa bansa ng pag-asa? Ngumiti ako at hinaplos ang kanyang buhok. Siyempre, Amira, kailan mo man gustuhin. Nagtagpo ang aming mga mata ni Mariam. Ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa aking kalooban. Ako, na buong buhay na hinanap ang kagandahan sa ugong ng makina. Ngayon, ang tawa ng aking apo ang pinakamagandang tunog sa buong mundo. May mas mabilis pa pala kaysa sa sasakyan ang puso. Sa isang maliit na bansa ng mga laruan, naranasan ng aming pamilya ang tunay na paggaling. Lolo,
Gaano po kabilis ang makina ng puso? Inosenteng tanong ni Amira. Ngumiti ako. Iyon, Amira, ang pinakamabilis sa buong mundo dahil ang puso ay lumalagpas sa oras at espasyo at nag-uugnay sa mga tao. Makalipas ang isang buwan, isang desisyon mula sa opisina ni Faisal Al-Mahdi ang yumanig sa mundo ng ekonomiya. Faisal Al-Mahdi, namuhunan ng 10 bilyong dolyar sa Philippine Department of Health sa mga Medical Foundation ng Pilipinas at sa St. Luke's Medical Center. Sa isang press conference, tinanong siya ng isang reporter, "Bakit po kayo namumuhunan ng ganito kalaki sa industriya ng medisina sa Pilipinas?" Tinitigan ni Faisal si Amira at ngumiti. "Buong buhay akong gumawa ng mga sasakyan, ngunit ang tunay na halaga ay natutunan ko sa Pilipinas na higit sa teknolohiya, kailangan ng puso. Paano ko hindi pahahalagahan ang bansang nagligtas sa buhay ng aking apo?" Isang bagong proyekto, ang The Amira Project, ay nagde-develop ng mga espesyal na mobile medical system para sa mga batang pasyente na may disenyong kalabaw at agila. "Lolo, ngayon po, ang mga totoong bayani ay makakapagligtas na rin ng ibang mga bata," masayang sabi ni Amira. Niyakap ni Faisal ang kanyang apo at tumango. Ang milagrong natagpuan nila sa bansa ng pag-asa ay ngayon, sa pamamagitan niya, kumakalat na sa buong mundo.